Dahil sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa isyung may politikong benefactor umano, ang aktor na si Dominic Roque, pinag-aaralan na raw ni na dating Congressman Bong Suntay at Dapitan City Mayor Bullet Halushos ang pagsasampa ng kaso. Ayon kay Suntay, Bullet also wants to file. I'm talking to my my lawyers also on what we could do. We're just gathering whatever we could find pa eh. So hindi. Ito yung dalawang ichinismis na sugar daddy daw ni Dominic. Hindi ko pa mapangalanan exactly kung against who. Siyempre, we want to file the strongest case to when you file a case you want to win kasi I'm also a lawyer and gusto ko kung sino yung pinaka most guilty. Giit ng dating kongresista, matagal na niyang kaibigan si Dominic at nalagyan ng mali siya ang pagkuha niya rito bilang brand ambassador ng gasolinahan. Kahit hindi niya pangalanan, siyempre pagka sinabi mo na sino ba naman yung politiko na may-ari ng gasoline company. There are malicious people na, Yan ho yung hindi naintindihan ng iba sa libel. Even if hindi mo pangalanan, pero kung identifiable yung person na binablind item mo, may chance sa court. Okay? And pag may malicious intent yung ano mo, ang problema kasi binline item. So ang binline item ni Christy Fermin, although hindi niya pinangalanan, ito isang politiko, binigyan daw ng isang gasolinahan itong si Dominic. Darating tayo sa politika, easy lang, easy. Okay? Baka akala nyo chismisan to. Hindi. Politika ito, politika. Ito, may picture kasama ako na yan nga, yung contract signing namin for gas station. Binigyan ng gasolinahan. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado para kay Dominic, sinabing malisyoso at mapanira ang mga komento ng showbiz columnist na si Christopher Min sa kanyang vlog. Nagkaroon pa raw tuloy umano ng di tamang pagdududa sa sexuality ni Suntay. Sa kanyang programa kanina, sinabi ni Fermin na nang magsimula raw ang issue ng hiwalayan ni na Dominic at Bea Alonzo, ni minsan ay hindi niya raw binanggit ang pangalan ni Mayor Bullet maski ang kanyang initials. Wala rin daw siyang sinabing benefactor ni Dominic si Suntay. Nagtataka nga raw si Fermin kung bakit nagpa-interview sina Suntay at Halushos tungkol sa issue. Dahil dito, hindi raw siya hihingi ng tawad o paumanhin para sa mga bagay na hindi naman daw niya sinabi. Sinusubukan pa rin namin kunin ang reaksyon. Ayan. So dahil daw dyan, okay, gugurguri na siya. Okay na niya. Ay, nako. So, si Bullet naman, Halushos, di ba, yan yung sa Itbulaga, tapos kesyo, yung kondo pala, talagang nasa pangalan niya kasi nirerentahan. Okay, nirerentahan ni Dominic. So, nung nalaman nitong sinismis na, again, hindi ko sinasabing mas magandang Itbulaga dito o Bulaga o tanghaliang pasaya. Kasi ayan na naman yung mga panatiko. Hindi! Itbulaga ako eh. Ang butang inang utak yan oh. Nakakabuisit sa mga Pilipino eh. Pag tiniskas mo yan, sasabihin na naman, dinidepensahan mo yan, so mas gusto mo yung tanghaliang masaya. Hindi, wala ho tayo sa usapan yan. Ang usapan po natin dito, yung fake news. Okay, fake news ang pinag-uusapan natin dito. Ang issue dito, yung topic na fake news. Hindi ho sa Itbulaga, hindi ho sa, tahanang pinakamasaya. Fake news ang pinag-uusapan natin dito, yung issue ng fake news. Baka hihirit naman, di ba, yan yung nasangkot sa ganito, yung kasama ni Marcos. Ulitin ko, hindi ho ang pinag-uusapan dito, droga o di kaya si Marcos. Ang pinag-uusapan dito, fake news. Okay? Malinaw na. Baka mamaya may papasok na naman dyan, Banat Bay. Bakit ka nagbago? Bakit gusto mo yan? Porket nandyan si Isko? Konektado na, oh. Ganun. Oh. Diba? Issue-based tayo, issue. Ang kinaiinisan ko kasi dito, etong mga reporter minsan, talaga namang gumagawa ng issue. Nabubuhay kasi sila sa chismis. Yun ang problema ko.
Gegets nyo? Matagal na po ako sa industriya, sa showbiz. Alam ko na trabaho nila yan eh. Trabaho nilang gumawa ng kwento, trabaho nilang gumawa ng controversial na issue, trabaho nila mag-exaggerate, trabaho nila maging OA. Gets nyo? Trabaho nila yan eh. Content nila yan, ika nga. Content nila yan. Without that, wala silang kakaining pagkain. Content nila eh. Ang nagkamali sila dito, medyo nag-over, ano mo yun, nag-over the bakod na sila, ika nga. Meron kasi kang pwede ka naman gumawa ng chismis, chika-chika, for the sake of magkaroon ng chismis. Joke, okay yan, ganyan. Kasi ang Pilipino eh, tayo ang bansang pinakalintik na chismoso sa Pilipinas. Sa mundo. Tayo ang pinakachismoso. Tuwang-tuwa tayo eh. Pagkain natin sa hapagkainan, chismis eh. Oo. Kaya nga namamayagpag yung mga chismosa na showbiz eh. Mantakin mo ha, yung Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Sinalsal yan ng sobrang habang panahon eh. Sino pa? Ang dami dyan. Ang dami dyan pinagkwartahang love life. Pinagchismis ang love life. Wala namang problema eh. Buhay nyo yan eh. I mean, yan ang pangkabuhayan ninyo, pangkain ninyo, chismis. O di sige. Pero, wag mo namang gawin yan na may maaapakan ka ng tao. Yun ang punto ko dito. Naiintindihan nyo? If you want to live your life and you want money, salary, views, content, okay yan. Bakit? Lahat naman tayo kailangan ng pera para makakain. Pero wag tayong aapak doon sa maling-mali na. Inapakan nila, in a sense, kahit mali, sasalsalin nila, kukulayan nila. Kaya nga, there's such thing as malicious. Kinulayan ng may malisyoso. Kaya naiinis ako pag merong mga anti-Marcos for the sake of anti-Marcos lang because they want content. That's wrong. Why? Kasi yung mga lehitimo, nasisira rin. Nadadamay kami sa inyo. Kaya tuloy, ang tingin sa atin, instead na ang tingin sa atin legit opposition, hindi, ang tingin sa atin chismosa lang. That's why I am against fake news. Nasisira ang vlogging because of these people. Mantakin mo, pati si Christy Fermin gusto nang ipagorgor. Putang ina naman. Ano katarantaduhan yan? Huwag nyo nang idama yung walang kinalaman. Wala namang kinalaman sa pati yun, gagamitin ninyo laban sa Marcos. Napakaloko naman. There are a lot of ways para maintindihan ng taong bayan yung mali ng gobyernong ito.